Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, ihahandog namin sa inyo ang kwento ng mag-asawang sina Miguel at Carla na lumipat sa isang bagong apartment sa Makati. Sa una, tila ordinaryong paglipat lamang ito, ngunit unti-unting lumitaw ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang paligid. Isang misteryosong sobre, mga kaluskos sa katabing apartment, at mga nakakakilabot na prank calls ang nagbigay ng takot sa kanila. Pakinggan ninyo ang buong kwento at alamin kung paano nila hinarap ang mga nakakapanindig balahibong pangyayari na naganap sa kanilang bagong tahanan. Isang mainit na hapon ng Hunyo 2023, dumating sina Miguel at Carla sa kanilang bagong apartment sa Makati. Ang paligid ay tahimik at puno ng matatandang residente na abala sa kani-kanilang gawain. Habang nag-aayos ng mga gamit, napansin ni Miguel ang apartment sa tabi nila na tila walang tao. May mga kurtinang nakatakip sa bintana, ngunit parang may aninong gumagalaw sa likod nito. "Carla, parang may kakaiba sa apartment na yan," sabi ni Miguel habang tinuturo ang katabing apartment. "Baka naman nagkataon lang na walang tao ngayon," sagot ni Carla na abala sa pag-aayos ng mga plato. "Pero parang may naririnig akong mga kaluskos," dagdag pa ni Miguel, ngunit pinaliwala ito ni Carla. "Siguro daga lang yan," sagot ni Carla na tumatawa. Habang lumilipas ang araw, unti-unting nagiging komportable sina Miguel at Carla sa kanilang bagong tahanan, ngunit nananatili ang kakaibang pakiramdam ni Miguel tungkol sa kanilang kapitbahay. Isang umaga, habang papasok si Miguel sa kanilang apartment, napansin niya ang isang sobre na nakapatong sa pintuan ng katabing apartment. Ang mailbox nito ay nakasara at tila may nag-iwan ng mensahe. Dinampot ni Miguel ang sobre at tinitigan ito. Naramdaman niya ang kakaibang kaba. "Huwag mo nang pakialaman yan, baka may masamang mangyari," sabi niya kay Carla. "Pero curious ako, sino kaya ang nag-iwan nito?" tanong ni Miguel sa sarili. "Baka may kinalaman ito sa mga naririnig nating kaluskos," sagot ni Carla, na ngayon ay medyo nag-aalala na rin. Sa trabaho, nakatanggap si Miguel ng isang kakaibang prank call. "Alam ko ang bawat galaw mo, Miguel," sabi ng malamig na boses sa kabilang linya. Napatayo si Miguel sa kanyang upuan, takot na takot. Pag-uwi ni Miguel, napansin niyang wala na ang sobre sa pintuan ng katabing apartment. "Nawala na yung sobre," sabi niya kay Carla na nag-aayos ng hapunan. "Baka kinuha na ng may-ari," sagot ni Carla, ngunit hindi pa rin mapakali si Miguel. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanilang mga kababalaghan. Noong gabi napansin ni Miguel na tahimik ang paligid. "Parang masyadong tahimik ngayon," bulong niya kay Carla. Sinubukan ni Carla na pindutin ang doorbell ng katabing apartment, ngunit walang sumagot. "Baka wala talagang tao diyan," sabi ni Carla, pero halata sa boses niya ang kaba. Kinagabihan, nakatanggap sila ng mas disturbing at personal na prank calls. "Alam ko ang ginagawa niyo buong araw," sabi ng boses sa kabilang linya. Napatingin si Miguel kay Carla, parehong takot sa narinig. "Paano niya nalaman ang mga ginagawa natin?" tanong ni Carla na ngayon ay nanginginig na sa takot. "Baka may naniniktik sa atin," sagot ni Miguel habang sinisilip ang bintana. "Sino ka ba? Bakit mo kami ginugulo?" sigaw ni Carla sa telepono, ngunit walang sumagot. Nagpatuloy ang mga tawag, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. "Kailangan nating malaman kung sino to," sabi ni Miguel habang pinipilit na kalmahin si Carla. Nagdesisyon silang magtanong-tanong sa mga kapitbahay kinabukasan. Kinabukasan, nagtanong-tanong sina Miguel at Carla sa mga kapitbahay, ngunit wala silang nakuha na impormasyon. Lalong lumala ang kanilang kaba at takot. "Wala bang nakapansin ng kahit ano?" tanong ni Carla sa isang matandang kapitbahay. "Wala siya," sagot nito. "Tahimik lang naman dito." Isang gabi, nakalimutan ni Miguel ang kanyang susi
at naghintay sa labas ng kanilang apartment. Madilim na at tahimik ang paligid. Habang naghihintay, narinig niya ang mga yabag at bulong mula sa katabing apartment. May tao ba diyan? Tanong ni Miguel sa sarili, ngunit walang sumagot. Dumating si Carla at nakita nilang may maraming missed calls mula sa prank caller. Miguel, tumawag ulit siya. Sabi ni Carla habang ipinapakita ang cellphone niya. May mga banta na siya ngayon. Kailangan nating mag-report sa pulis, sabi ni Miguel habang nagmamadaling pumasok sa kanilang apartment. Hindi na ito biro. Tumawag si Miguel sa pulis at inireport ang mga tawag. Mag-iimbestiga kami, sabi ng pulis sa kabilang linya, pero mag-ingat kayo. Siguro dapat maglagay tayo ng CCTV para malaman natin kung sino tong gumugulo sa atin, mungkahi ni Carla. Magandang idea yan, sagot ni Miguel. Habang naghihintay ng tulong, narinig nilang muli ang mga yabag at bulong mula sa katabing apartment. Miguel, parang lumalala na to, sabi ni Carla na nanginginig sa takot. Nagdesisyon silang maglagay ng mga kandado at magdoble ingat sa bawat galaw nila, ngunit hindi pa rin mawala ang kaba sa kanilang dibdib. Ngunit ang mga yabag at bulong ay tila nagiging mas malakas at mas madalas. Kinabukasan, patuloy na nakatanggap si Miguel ng mga harassing calls na may banta at bastos na salita. Hindi ko na kaya to, Carla, sabi ni Miguel habang binablock ang numero. Ramdam na ramdam niya ang pagod at takot sa boses niya. Tumango si Carla, halatang nag-aalala rin. Ngunit biglang tumunog ulit ang telepono ni Miguel. Laking gulat niya nang makita na ang tawag ay galing sa kanilang sariling home number. Miguel, nasa loob na ako ng bahay niyo, sabi ng boses sa telepono. Nagpanik si Miguel at dali-daling umuwi, hindi na nag-atubiling magpaalam kay Carla. Carla, umuwi ka na rin, may masamang nangyayari, text ni Miguel kay Carla habang nagmamadali siyang umuwi. Halos magkarera siya sa mga tao sa kalsada, hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Pagdating niya sa apartment, nakita niyang bukas ang kanilang pintuan. Carla, nasaan ka? Sigaw ni Miguel habang tumatakbo papasok. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Nawalan siya ng malay sa takot nang makita niyang nagkalat ang mga gamit nila sa sala. Pagkagising niya, wala si Carla at nagkalat pa rin ang mga gamit. Carla, nasaan ka? Sigaw ni Miguel habang hinahanap ang asawa. Wala siyang natagpuan kundi ang mga kalat at ang malamig na hangin na pumapasok sa kanilang apartment. Dumating ang mga pulis at nag-imbestiga ngunit walang nakita sa dalawang apartment. Walang ebidensya na may ibang tao rito, sabi ng pulis habang iniinspeksyon ang paligid. Lumalim ang pag-aalala ni Miguel, ngunit wala siyang magawa kundi maghintay. Natuklasan nila na ang sobre ay para sa isang kapitbahay na si Aling Berta na matagal nang nawawala. Matagal na siyang nawawala, baka may kinalaman ito sa kanya, sabi ng pulis. Parang may bumigat sa dibdib ni Miguel sa narinig. Kinuha ng pulis ang prank caller's number at nangakong iimbestigahan ito. Mag-ingat kayo at huwag kayong magpapadala sa takot, paalala ng pulis kay Miguel at Carla. Medyo nakahinga ng maluwag sina Miguel at Carla at sinubukang mag-relax. Siguro naman tapos na to, sabi ni Carla habang nakaupo sa sala. Sa kanilang pag-uusap, nag-decide si Carla na i-prank call ang harasser pabalik. Tingnan natin kung matatakot siya, sabi ni Carla habang tinatawagan ang numero. Ngunit narinig nila ang telepono na nagri-ring mula sa kanilang sala. Miguel, nasa loob siya ng bahay natin? Sigaw ni Carla. Napagtanto nila na ang caller ay nasa loob ng kanilang apartment at dito nagsimula ang tunay na bangungot. Ang kwento ni na Miguel at Carla ay nagpapaalala sa atin na minsan, ang tunay na takot ay nasa mismong paligid natin. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento.
Abangan ko kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka ang susunod na tawag ay para sa inyo.